Hi everyone! Welcome back to the Mayang channel, your go-to place for tips, product reviews, and tutorials. Today, I'll show you how you can maximize Trello, especially if you're starting your freelancing career. So, ano nga ba ang Trello? Ang Trello ay isang visual workflow management tool na base sa isang system na tinatawag na Kanban. Dinisenyo ito para bigyan ka ng isang malinaw at a glance na view kung ano ang nangyayari sa isang project. Kahit na personal to-do list lang yan, pagpaplano ng malaking project, pag-organize ng job search, or pakikipag-collaborate sa isang team, ang Trello ay isang flexible tool na pwedeng i-customize para sa kahit anong project, maliit man or malaki. I created a free account to separate my work at makikita nyo everything from scratch. Para maintindihan ang Trello, tatlong basic terms lang ang kailangan nyong malaman: board, list, at card. Una, ang board. Isipin nyo na ang board ay ang inyong main project hub. Ang isang board ay naglalaman ng lahat ng tasks na kailangang gawin para sa isang specific project. For example, my project campaign with team. Pwede kayong gumawa ng kahit gaano karaming boards ang gusto nyo. Sunod, ang isang board ay binubuo ng mga lists. Ito ang mga vertical containers kung saan nakalagay ang inyong mga tasks. Madalas, ang lists ay kumakatawan sa iba't ibang stages ng isang workflow tulad ng to-do, doing, at done. Ang idea dito ay i-move ang tasks mula kaliwa pa kanan habang umuusad ang trabaho. Lastly, meron tayong cards. Ang cards ay nasa loob ng inyong lists at kumakatawan sa mga individual na tasks or ideas. Ang nakikita nyo ngayon ay ang harap ng card, pero kapag ni-click nyo to, marami pa kayong pwedeng idagdag na detalye. Dahil alam na natin ang mga basic terms, let's go back to create a board. Let's build a new board from the ground up. It's very straightforward. Andito tayo ngayon sa interface ni Trello. To make a new board, find and click the Create button at the top right of your screen, then choose Create Board. Maglagay ng title ng board at iset ang visibility. Kapag nagawa na ang inyong board, pwede na kayong magdagdag ng lists. While to do, doing, done, setup is very common for freelancers like us, you can customize the list to fit your specific project. Halimbawa, ang isang video content project ay pwedeng magkaroon ng lists para sa ideas, clip sources, ongoing, approval, at done. To add a list, click Add another list, enter a name, and press Enter. You can easily reorganize your lists at any time by dragging and dropping them into a different order. With our board structure in place, it's time to add our tasks, which are the cards. Para gumawa ng card, i-click ang Add a Card sa ilalim ng kahit anong list, mag-type ng brief descriptive na title para sa inyong task, at pindutin ang Enter. You can quickly add several cards in a row by continuing to type and press Enter. The true functionality of Trello becomes apparent when you open a card. Inside the card, you can add many useful details, like description. This is where you can add more detailed notes, links, or other information to elaborate on the card's title. Members. For team projects, you can assign cards to specific people with the Members button. Their avatar will show up on the card's front, clarifying who is responsible for the task. Labels. Ang labels ay isang fantastic way para i-organize at i-categorize ang inyong mga cards. You can use different colors to denote priority levels. Example, red for high priority, or to tag cards by type. Pwedeng magdagdag ng multiple labels sa isang card. Checklist. For tasks with several sub-steps, you can add a checklist. After naming your checklist, you can add items, and Trello displays a progress bar as you complete them. Dates. Para siguradong hindi ma-miss ang deadline, pwedeng magdagdag ng due date. This includes setting a specific time and a reminder. Mag-iiba ang kulay ng due date sa card habang papalapit na ito. Magiging yellow kapag due na in less than 24 hours, at red kapag overdue na. Attachments. You can upload files from your computer, link to websites or Google Docs, or even connect to other Trello cards. Kung image ang in-attach nyo, pwede nyo pa itong iset bilang cover photo ng card. Comments. You can leave comments to discuss the task with teammates, give updates, or make notes for yourself. Each comment is time-stamped, creating a log of the card's history. This is an example ng board na walang details. As you can see, may labels, date, checklist, at members. Kung mag-a-add ka ng labels, mawawala siya sa taas. Same din if you add date.
Muntik ko nang makalimutan. You can also create a card in between tasks. I-hover lang ang mouse and makikita mo ang plus sign. Once your cards are populated with details, managing your workflow is very intuitive. Ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng Trello ay ang pag-drag at pag-drop ng cards mula sa isang list papunta sa susunod habang umuusad ang trabaho. You can also drag cards up or down within a list to set their priority. Additionally, you can use the move function inside an open card to send it to another list or even a different board. Napakasarap sa feeling kapag na-mark as complete ang isang card. I-hover lang sa card at i-click ang maliit na bilog para i-mark as done. Kung may due date ang card, magiging kulay green ito. Habang napupuno ang inyong board, gugustuhin niyong mahanap agad ang mga bagay-bagay. Gamitin ang filter button sa kanang itaas ng inyong board para maghanap ng cards by keyword, member, label, or due date. Nakakatulong ito para mag-focus lang kayo sa kailangan niyong makita. Mas nagiging powerful pa ang Trello kapag nag-invite kayo ng iba para mag-collaborate. Para mag-invite ng tao sa inyong board, i-click ang Share button. Pwede nyo silang i-invite gamit ang kanilang email address o Trello username. Another option is to generate a special shareable link that allows anyone who has it to join the board. And there you have it. You now understand the essentials of using Trello to manage your projects and tasks. We've reviewed how to set up boards, lists, and cards, organize them with features like due dates, labels, and checklists, and invite people to collaborate. Now that you've learned the basics, please leave any questions you have in the comments below. And don't forget to like, subscribe for more tips, product reviews, and tutorials.